Sa hapon po ito ay patuloy po natin ibigay ang pinakamataas na papuri para sa ating Panginoon. Para sa
Patuloy po natin mawitan ng ating Panginoon. Hayaan po natin na ang awit na ito ay personal na prayer or personal na pakikiusap po natin sa Panginoon. Narito kami
Sa maghapon, Panginoon, patuloy namin, Lord, na itinataas ang iyong pangalan. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, ang pagsamba, at ang pasasalamat. Sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, praise God. Tawagin na po natin ang ating speaker. Sorry po. Ang ating speaker. Si Pastor sino po ba? Si Pastor Edgar. Ayan, napaka-pogi, napakasipag nating pastor. Si Pastor Edgar. Praise God sa buhay ko yung pastor. Hello. Magandang pagpapakilala. At hindi lang yan, nakikita ko halos lahat maganda ang nakaupo. So, maganda at magandang lalaki. Siyempre, malapit pa naman ang Father's Day. Susunod na linggo yata. Okay, hindi po ako magsasalita ngayon. Kasi noong Lunes, mayroon pa akong sipon, lagnat at ubo. Kaya kinausap ko na kaagad ang aking mangbahay. Kasi kami naman ay iisa. No? Diba? Kami ay pinag-isa ng Panginoon. Kaya laging naka-reserve ang aking may bahay. Pagpasensyahan nyo na, mahaba magmensahe yan. Mga 40 minutes. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po. Mahina. Okay lang. Mayroon? So ngayong hapon, ang salita ng Diyos na ibubunyag sa inyo ngayong hapon ay binibigyan tayo ng kalayaang pumili. No? Kasi ang sabi, life is a choice. No? Tayo ang pipili kung ano ang gusto natin sa buhay natin. Ang Diyos ay naglatag ng kabutihan at naglatag din kung saan tayo ay mapapasama. No? So life is a choice. It is for us to choose whatever we choose. No? Kung kabutihan, tiyak mabuti ang ating buhay. Kung tayo ay nabubuhay sa kasamaan, tiyak din ang kasamaan. Kaya ngayong hapon, ang pag-aaralan natin ay may pamagat na fear or faith. Sandali po tayong tumayo mga kapatid para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa Deuteronomy 31:6. Ganito po ang sinasabi, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Pinapala ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po ang lahat. Tayo po'y sandaling panalangin. Heavenly Father, kami po ay narito, nagkakatipon-tipon, Panginoon, sa isang layunin upang Ikaw ay sambahin namin, luwalhatiin, papurihan, Panginoon, sa hapon ito. O Diyos, bigyan mo po kami ng malinis na puso upang kami ay handang makinig ng mga salita mo na magiging kapaki-pakinabang sa aming buhay. Salamat po Diyos sa mga pagpapala, sa mga katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa
kalakasan, taglay ng bawat isa. At sa lahat ng may mga sakit, O Diyos, tinataas ko po ang bawat isa. Si Ate Lenny na nakakas ngayon, Panginoon, ang kamay at ang kanyang legs yata. Si Ate Mel, na kasalukuyan ng papagaling, maging ako, Panginoon, dahil yung patuloy na attack ng aking sciatica. O Lord, tinataas ko po sa iyo ang mga sakit na ito. Alam ko, O Diyos, na ikaw ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot na siyang magpapagaling sa amin. At ang mensahe mo sa amin, Panginoon, ay patience, patience, patience. Salamat, Panginoon, sa oras na binanal mo sa hapon ito. Nawa ay patuloy na lukuban mo ng iyong banal na Espiritu ang kalipunan ng mga anak mo na narito. Thank you, Lord Jesus, in spite of the heat, O Lord, narito pa rin ang bawat isa, Panginoon, nagkakatipon upang ikaw ay papurihan namin, Panginoon. At sa hapon ito, nawa ay maitaas namin at maitampo ka sa isang banal na lugar, Panginoon, ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, maging daluyan ako ng pagpapala, Panginoon, sa hapon ito, sa mensahe ipinagkaloob mo sa amin, sa akin. Ito pang aking dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na? So, makinig po tayo dahil ito ay choice of life. Na may pamagat na, yun, fear or faith. Ano nga ba ang fear? Ano ba yung takot? Sino dito ang matatakutin? Wala, buti na lang, walang matatakutin. Lahat ay matapang. Na? Sabi sa Deuteronomy, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. No? Kasama natin ang Diyos. Alam ko may kanta dito, yes, ako si Pastor Emil. Kasama natin ang Diyos. No? Kahit daw dumaan tayo sa tubig na malalim, hindi tayo malulunod. Kahit dumaan tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. No? Kasi kasama nga natin ang Diyos. Okay. What is fear? Ano nga ba ang takot? No? Pasensya na kayo dahil English ng aking message. Tatagalunin ko na lang na nakanaka. Now, what is fear? Ito yung emotional response. Ito yung response natin sa takot na ating nararamdaman. Kapag mayroong threat o banta sa ating buhay, syempre matatakot tayo. Pero yung takot na yan, hindi dapat mamalagit sa ating buhay. Dahil walang mangyayari kung lagi tayong takot. No? So, fear or faith. Lahat po ba ay natatakot? Yes. Lahat ay nakakaranas ng takot sapagkat ito ay reaction ng ating emotion. No? Ito yung emotion natin. Siguro abnormal naman yung hindi natatakot kapag may nakakatakot. Pero hindi tayo dapat mag-stay in that emotion. Now, sabihin ko sa inyo, different kinds of fear. Sabi ni Pastor, 30 minutes lang daw. Gagawin ko na lang 25. No? So, different kinds of fear. Fear of failure. Takot na hindi maging matagumpay ang kanyang buhay. Fear of success. Meron din palang natatakot sa success. Bakit hindi niya makayanan? Meron din fear of public speaking. Alam ko si Kapitan Ayen, hindi yan takot magsalitain sa public speaking dahil sanay na yan makipasalamuhan, no? So, meron din takot na takot magsalita in front of many people. So, fear of public speaking. Fear of rejection. Takot na siya ay hindi matanggap o matanggap-tanggap. Fear of making the wrong decision. Takot siya baka mali yung kanyang mga desisyon sa kanyang buhay. Fear of other people's opinion. Matakot din siya kung ano sasabihin ng ibang tao. Samantalang wala namang pakialam ang tao sa buhay natin. No? To each his own. Fear of responsibility. Maraming takot din sa responsibilidad. Bato-bato sa langit, ang tatamaan may lugod. Kaya maraming hindi na
nag-aasawa. Dahil takot sa responsibilidad. No? Fear of responsibility. Fear of saying the wrong thing. Fear of challenge. Fear of missing out. Fear of commitment. And many more. Maraming uri ng takot. At ilan lamang ito sa mga naipahayag ko sa inyo. Okay. Ano ba ang side effect? May side effect ba ang fear? Number one side effect is fear stifles your thinking. Ibig sabihin, it suppresses your thinking. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Ang takot ay hadlang sa ating pag-iisip. Halimbawa, meron kayong interview this coming Monday. No? Ngayon pa lang takot na kayo. Kahit na kayo ay ready na. Pero nandun pa rin yung takot. Kaya walang nangyayari. Dahil na-overcome tayo sa sobrang takot. So remember, fear stifles our thinking. No? Nasusuppress, nahahadlangan yung tagumpay na dapat natin makamtan dahil sa takot. Number two, it creates a feeling of undecisiveness. It creates a feeling of undecisiveness. Kaya takot tayo mag-desisyon. Takot tayo mag-desisyon kasi baka magkamali nga tayo. So maraming bagay na kinakatakutan natin na bibigyan natin ng decision making. No? Dapat firm tayo sa ating decision. When it is yes, it should be yes. When it is no, it should be no. Hindi dapat divided ang ating isip when it comes to decision making. Kasi you will never learn kung hindi ka failure. No? Kung hindi mo mararanasan ang failure, hindi ka magiging successful. No? Kahit man lang yung mga nagtitinda, kung sa unang bukso ay lugi ka, so next time around, iba namang diskarte. No? Ibang diskarte naman ang gagawin para tayo ay magtagumpay. So, huwag tayo maging undecisive sa ating mga decision making. Number three, it hinders our achievement. Talaga naman, kapag tayo ay laging takot, walang pag-unlad ang ating buhay. Diba, mga young people? Pag takot kayo, takot sa teacher, kayo ay yung pumasok dahil terror, walang mangyayari sa buhay ninyo. Diba? Dapat, hindi tayo matatakot dahil wala nang mararating, wala tayong ma-achieve. Ang kailangan lamang natin ay mag-aral at manalangin at magtiwala sa ating sarili din. No? Sabi nga, God goes with us. Kaya ang dapat natin ikatakot. Number four, it affects our self-confidence. Kapag matatakutin ka, wala kang self-confidence, kaya ka matatakutin. Wala kang tiwala sa iyong sarili. Na? Parang outcast ka lagi. So, mahirap kapag ikaw ay matatakutin. It affects your self-confidence. Sabi nga, you are left behind. Number five, it causes panic. No? Nagpapanik attack tayo kapag tayo ay sobrang takot. Sino dito ang nakakita na nagpapanik attack? No? So, yung anak ko, before na na-discover na meron siyang stage 1 na cancer sa kanyang thyroids, every 9 o'clock, kaya kami natutulog. Nagpapanik attack yan siya. Kasi yung parang walang pumapasok na oxygen sa kanyang katawan. Huh? Walang nare-release din ng carbon dioxide, kaya siya nagpapanik. Lagi kami nandyan sa kalusod eh. Every time na matutulog na kami, nagpapanik attack siya. Kaya sabi niya ng doktor, ano ba problema mo? Sabi, wala naman akong problema. Pero ganoon ang nangyayari sa kanya. So there are many things na siguro iniisip niya na ni-left behind sa kanyang subconscious mind,
Kaya siya nagkakaroon ng panic. At yung panic attack na yan, hindi yan simpleng takot lang. Sobrang takot. No? Kapag ikaw ay nagkakaroon ng panic attack. So, fear is really damaging our body. Pag sobrang takot, maraming sobrang takot, namamayat, nagsusuka, hindi makakain, hindi lumalabas, no? Hindi na siya nakikipagsalamuha dahil sa sobrang takot. Okay, what causes fear? Ano ba ang dahilan ng takot? Sino ang nagbibigay nito? Sin is the root of fear. At sino ang nagbibigay nito? Siyempre, ang demonyo. No? Ang demonyo ang siyang nagbibigay sa atin, nag-i-inject sa ating utak kasi ang battleground ng demonyo ay yung ating isip. Diyan niya binubuhos. Kaya huwag kang gumawa na, bawal yan, nakakatakot yan. Kaya tayo naman, dahil sa ating subconscious, takot na takot pa rin tayo, kaya lalo tayong natatakot. Sabi dito, sin is the cause of fear, tulad nung nangyari kay Adam and Eve. Kung kayo ay nakapagbasa na ng Genesis, sino nakatapos na nabasa ng Genesis? Amen, no? So, while they were in the garden, nung sila ay nahulog na sa pagkakasala, kasi pinagpawalan sila na kainin yung prutas sa gitna ng halamanan. And after eating that, they saw their bodies naked. And one evening, God visited them in the Garden of Eden. At doon, nagtagit sila ng mga dahon at tinagtakip sa kanilang katawan. At sabi nila, natatakot po kami. Sabi ng Diyos, bakit kayo natatakot? Dahil sila ay nagkasala. Tayo man, kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, nandoon din yung ating takot. No? Ngayang people, natatakot din ba kayo kapag kayo ay nakakagawa ng kasalanan? Maliit man o malaki, kasalanan pa rin yun. No? So, hindi natin pwede sabihin, maliit lang naman yung kasalanan ko. No? So, maliit o malaki, still a sin. Sin is the cause of fear, and the devil is the deceiver. Pero ang sabi sa Isaiah 41:10, sabi dito, so do not fear, for I am with you. Dapat pala hindi tayo natatakot dahil kasama natin ang Diyos. Do not be dismayed, for I am your God. Why do we fear? Because we don't know God. Tama ba? We don't know God personally. Pero ang pangako ng Diyos, I will strengthen you and uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you. Malalakasin tayo ng Diyos. Kaya lamang tayo natatakot dahil wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. Sabi lang natin, oo, kilala ko ang Diyos. Ang tanong, kilala na ba kayo ng Diyos? O hanggang bibig lang? No? So, ang mahalaga, meron tayong personal na relasyon sa Diyos upang ang lahat ng mga nakakatakot sa ating buhay ay mabura sa ating isipan. At maalaala natin na ang Diyos ay kasama natin. No? At meron siyang binigay na tagapanguna sa ating buhay, ang banal na Espiritu. Okay. So one time, isa daw batang lalaki ang pinapatulog na ng kanyang ama. Sabi na, matulog ka na, Totoy. Sabi niya, ayoko, Papa, dahil madilim, natatakot ako. Sabi niya, bakit ka naman matatakot? Nandito ako. Sabi niya, ako nga, nakakatulog ako kahit madilim. Sabi niya, kasi kasama mo si Mama. Kapag kasama natin ang Diyos, meron ba tayong katatakutan? Wala tayong dapat katakutan dahil kasama natin ang Diyos. Okay. To remedy, paano natin maremedyohan ang mga pinakatakutan natin? Ang sabi sa Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yan ang faith. Ang faith daw ay sure tayo sa
inaasahan natin at certain sa mga bagay na hindi natin nakikita. Nakikita ba natin ang Diyos? Nakikita natin ang Diyos? Hindi po. Hindi, no? Nararamdaman natin na may Diyos? Amen. Amen. Nakikita natin ang hangin? Hindi po. Hindi rin. Pero alam natin at na-feel natin na may hangin. At yan ay likha ng Diyos. Yan ay patunay na mayroong Diyos. Ang kailangan lamang natin ay pananampalataya. No? Ang sabi dito, para ma-develop yung ating pananampalataya, we must focus on God, not on the circumstances. Recently lang, nagkaroon ng matinding lindol, no? As ito sa Mindanao, 7.8 na earthquake at na-damage masyado ang Jensen, gagaling lang doon ni Sister Anne-Marie at nakita niya ang damage doon, no? Sa na-experience din niya yung earthquake. Siguro sinayaw-sayaw yung hotel na kung saan siya naka-stay. Okay. Focus 100%. Alam niyo ba yung kabayo? Bakit meron siya dito takip? Ang tawag yan ay bukado. No? Para ang tingin niya ay diretso. Kasi ang kabayo, kapag walang bukado, nagsa-sidestep yan. At yan ay karanasan ni Pastor o kabataan niya. Nangangabayo yan siya sa Riles doon sa Bicol. Kapag nagpapaandar siya, nagsa-sidestep ang kabayo dahil walang takip ang mata. Katulad lang din natin yan. Bakit natin nararanasan ang takot? Dahil nakafocus tayo sa mga circumstances na yung nakikita lang ng mata natin. What is beyond, hindi na natin nakikita, nandoon na gumagawa ang Diyos. Kaya tayo lang natatakot dahil hanggang dyan lang ang paningin natin. No? 100% dapat ang focus. If you like to have faith, focus on God, 100%. Naalaala niyo ba yung story ni Peter? Kung gusto niyang lumakad sa tubig. Pero nung nakita niya yung alon, bigla unti-unti siyang lumubog. Anong sabi ng Panginoon, O you of little faith. Na? So ang ating pananampalataya ay nabibase yan sa maliit at malaki. No? Hindi yan nabibase sa ganoon ang basis niya, maliit na pananampalataya, malaking pananampalataya. No? Ang sabi nga, kung meron lang daw tayong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, we can command, no? Makukummand natin yung bundok na lumipat sa kabila. Kaya, focus on God, not on the circumstances. Number 2, the essence of focusing on God is through praising. Sino dito ang nagpe-praise na mag-isa? Amen, no? So that is the essence of faith, praising God. Ang kahalagahan ng focusing on God is by praising Him. Ang sabi na dito, praising is powerful weapon creating an unfriendly environment. Kapag pala tayo ay umaawit para sa Panginoon, nabibingi ang kaaway. Ha? Nabibingi ang kaaway. Ang lugar na nag-aawitan tayo ng papuri sa Panginoon, nagiging unfriendly environment ang mga demonic spirit. Ano bang ginagawa ng mga demonic spirit? They try to tempt us. Yan lang naman ang gustong gawin ng demonyo sa ating buhay. Tempt us. Na? Ano pa? Guluhin tayo, lituhin tayo. Yan ang ginagawa ng diablo, ng espiritu na masama. Okay? Kaya, make it a habit to praise God. Especially kung bagong gising tayo, hindi tayo umawit sa Panginoon ng papuri, pagkatapos natin manalangin. Sabi sa Romans 8:15,
For you did not receive a spirit that makes you slave again to fear. So ang Diyos, anong sabi? For you did not receive a spirit. Hindi daw tayo tumanggap ng espiritu ng katatakutan. Hindi. Kapag ikaw ay natatakot, ikaw ay slave. Pero tayo, ang tinanggap natin ay sonship ng Diyos. So ano ang dapat natin ikatakot kung tayo ay anak ng Diyos? Sino dito ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. So dapat ba tayo matakot? Hindi. Focus on God. Kaya nga nakakatawag tayo sa Kanya Abba Father. No? Abba Father kasi we are His sons. Number 3, paano natin maiiwasan ang takot? Sabi dito, face your fear. No? Face your fear. Sino dito ang may mga utang na kapag dumadaan yung Meralco, nagtatago tayo? No? Face your fear. Katulad noon, nung nasa Tandang Sora kami nakatira, wala pa akong pambayad, mapuputulan na kami. Hinarap ko yung yung mamumutol. Sabi ko, Mister, may mga anak ako maliit. Sabi ko, pwede bang magbayad na lang kami pagdating ng sweldo ng mister ko. Mabait naman yung taga-putol, binaliktad lang yung kontador. Sabi niya, Mrs., huwag kayong magpapailaw pag umaga, sa gabi lang. So, ganun yan, ginawa ko hanggang sa nakabayad. Face your fear. Yung may mga utang, harapin niyo yung mga pinagkakautangan ninyo at magsabi kayo na hindi pa ako makakabayad. Antay-antay lang muna. No? Huwag kayo magtago. Baka mamaya magkandadulas na kayo dyan katatago. Face your fear. Sabi nga sa 1 John 4:4, greater is He that is in me than the spirit of this world. Higit ang ating Panginoon. Isa sa mga espiritu, alutang-lutang dyan sa hangin. Number 4, feed upon God's Word. Sino dito nagbabasa ng Bible every day? Kahit isang verse lang. No? Kahit isang verse lang. Read your Bible. Pray every day and you grow, and grow. At lalo na kayo mga young people, masyado kayong vulnerable sa gawa ng kaaway. Na? Lalo na yung mga COVID na yan. No? Vulnerable. Gusto kayong lapain ng demon patungo sa kasalanan. So, sabi na ni Joshua, meditate on God's Word kailan? Meditate on God's Word daily. No, daily. Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So, dapat lang natin kunin yung mga promises ng Diyos na kasama natin lagi ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Okay? Number 5, forge ahead and under difficult time. Ibig sabihin, forge ahead under difficult time. Lagi tayong handa sa darating na mga circumstances. Katulad nung nangyari sa Jensen, no? Kawawa sila dahil wala silang pera, wala silang tubig. Sabi kayo na may paghahanda rin naman tayo. Katulad ng maganda example na lagi naghahanda. Ang ants. Ano ba yung ants sa Tagalog? Langgam. Langgam. No? Ang langgam, pag ganitong panahon, lagi yung kung makikita ninyo, nagsasalubungan sila, sasabihin ng isa, nandoon ang pagkain. Doon sila, no? At chismis nila pagkain. Para sila ay mag-ipon. During rainy days, marami sila naka-impact. Tayo, sa ating buhay kaya, malapit nang dumating ang Panginoon. Pero
tayo ay petik-petik kaya? O handa na tayo? No? Anytime soon, God will. Handa na ba tayo? Ang sumagot. Handa na ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Gusto mo lang ang handa? Ulitin ko. Handa na ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Amen. No? Ikasan ninyo, Amen! No? Huwag yung Amen. Parang duda pa, no? So, towards ahead, maganda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kung kayo ay kasama namin sa panalangin, lagi yung sinasabi niya, maganda. Dapat ay lagi tayong handa, abutan man tayo ng Panginoon, anong oras. Handa tayo. No? Baka mayroon pa diyang takot mamatay. Ha? Ayun pala, ihanda nyo na ang inyong sarili that there will come a time na mamamatay na ang bawat isa sa atin. Okay? Number 6, faithful in obeying God. Sino sa Bible character ang masasabi ninyong obedient sa Panginoon? Abraham. Si Abraham ay bata pa siya noon, pero marami siyang mga kabuhayan. Siya ay sinugo ng Diyos sa isang lugar na hindi niya alam. Pero siya ay sumunod. Tayo kaya? Okay, ikaw, Sister Aleli, pumunta ka nga doon, iwan mo muna yung cellphone mo. Yung pagnegosyo. No, hindi mo alam kung anong lugar yun, meron bang sasakyan, meron bang palengke, meron bang department store. Pero si Abraham ay buong pusong sumunod sa Panginoon. The most obedient si Abraham. Hindi niya alam yung lugar, pero tinanggap niya ang utos ng Diyos. No? May bagay ba na hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Lahat ay kaya ng Diyos. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Silver and gold are mine. Sabi niya, wala tayong pag-aari. Pero ang lahat ng bagay, maging ang ating buhay ay pag-aari ng Diyos. So ano dapat natin ikatakot? Dapat sa atin ay ma-develop yung ating pananampalataya. Ulitin ko, ano nga yung pananampalataya? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Lastly, dito ako magtatapos, mga 10 minutes. How do we choose faith? Paano ba natin pipiliin ang faith? Hindi yung fear. Sabi dito, number 1, be disciplined in your thought. Ang ating isip, dapat punong-puno ng salita ng Diyos. Kaya dapat disiplinado ang ating utak. Huwag natin katakutan, ay wala na akong ganito, wala akong ganyan, takot ako dyan, takot. Mag-focus tayo sa makakayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Sabi ko nga, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Ha? Sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So the Bible is telling us not to be anxious. Huh? Take control of our thought and do not let your thoughts go wild. Let the peace of God guard your heart. Paano daw tayo gagawa? Paano tayo kikilos? Kikilos tayo na may pananampalataya. Hindi yung kikilos tayo na may kinakatakutan. Number 3, sino daw ang dapat natin kasalamuhan? Dapat associate with people of faith. Pwede ka naman makisalamuha sa mga walang pananampalataya. Pwede ka makasama, pero huwag kang makisama. Na? Pwede makisama, huwag makisama. But, ano
ang sabi ng Bible? Associate with people of faith. So, mag-gather tayo yung mga mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi yung, tingnan ninyo, kung kayo ay laging nasa palengke, ano amoy ninyo? Malansa. Kapag kayo ay nasa perfumery, ano amoy ninyo? Mabango. Kasi sa perfume no? Ganon din yan. Kapag tayo ay naglalagay sa kumpol ng mga gangster, kahit hindi ka gangster, makikita akala ng iba, gangster ka na rin. Kung ang mga associate mo ay mga magnanakaw, ganoon ka na rin. So, saan daw tayo makikinalubilo? Sa mga mananampalataya. No? Pwede tayo makisama sa iba, pero huwag makisama. Okay? Choose faith and expect great things from God. Choose faith and expect great things from God. Bakit? Why do we expect great things from God? Because God owns everything. So why fear? When God owns everything. Sabi ko na, silver and gold. Kapag wala tayong pera, saan tayo pumupunta? Wala si Ate Lenny. Kaya pwede ko sabihin, Ate Lenny, no? Mag-pray tayo. Kasi ang biyaya ng Panginoon ay gayon na lamang. Hindi natin kayang sukatin ang biyaya ng Panginoon. Hindi tayo pumunta sa tao, mabibigot lang tayo. Kapag tayo ay pumunta sa mga loan shark, plano tayo mabaon sa utang. Saan tayo lalapit? Sa Lord. No? Lumapit tayo sa Lord and wait for His right time. Kasi sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, says the Lord. No? Kaya kung tayo ay nananalangin, umasa tayo na tutulungin ng Panginoon. It may be yes, it may be no, or it may be wait. Yan ang sagot ng Panginoon. Okay? So, why fear? God owns everything. Instead of constantly worrying, pray in the presence of God. Confess your sins to God. Tell Him that our life is in your hands. Ang ating buhay ay nasa kamay ng Panginoon. Magpatihulog na tayo dyan, pupulutin at pupulutin pa rin tayo ng Panginoon at ibabalik sa Kanyang kamay. Tell Him, my life is in your hand. I know you are directing my career. Therefore, I am not expecting defeat. Bilang mananampalataya, ano ang dapat natin i-expect sa ating buhay? Expect natin na tayo ay laging mananagumpay. No? In line of business, in line of whatever you have in life, i-expect natin ang victory. Because God is victorious. No? Kaya dapat i-expect natin when we have faith in God, we are already victorious. Gusto natin magtagumpay, doon tayo sa Diyos lumapit, doon tayo sa Diyos manatili, doon tayo sa Diyos humimlay, sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. I am expecting my situation to turn around, and I know that you are leading me to victory. No? Ang sabi dito, as we obey God, God blesses us. Magandang hapon po sa ating lahat. Ilang minutes? 35. Praise God sa Word. Napaka-powerful ng ating lesson for today. Ayan, dumako po tayo sa pagbibigay. Pamunan po tayo ni Si Ate Lisa yata Ate kakanta. Lisa. Ate Lisa. Pagbibigay. Hindi, awit habang nililiko. May special
Kahit tahakin ang mga kahirapan, ako sa'yo pa rin alalahan. Pagkat ang
ngayon, O Diyos, ang pangako mo. Ibabalik mo, suntakan, siksik, liglig, at nagulapang. Lord, magamit ito for your glory and honor. At ayaw mo po sa mga handog na ito, kalugar mo po ito. At mahal ka namin, kaya po ang nagulapang. God be all the glory, in Jesus' name. Amen. Ang diretso na lang po. Okay, magkaroon po tayo ng announcement po for today. To God be all the glory. Ayan. So yung pasok po natin is ongoing. So kung meron po kayo na kailangan, murang-mura lang, huwag po kayo mag-alala. Pwede po kayo libre po ang tingin. At pag nagustuhan, meron ang kasamang bayad. Yan. So yung tingin po, libre. Pero babayaran nyo pag nagustuhan nyo po. At alam nyo po, number one na namin dyan, talagang bumibili, walang iba na si Ate Mel. Talagang number one supporter namin ng Bazaar. At yan, may mga sumusunod na, si Kuya Robert, Kuya Robert, at saka yung mga bumibili pa po sa akin, sila Ate Kuya Alex, Ate Wellen, at yan. So, mamaya po, ayan, nag-display na po si Ate Faith, siya po ang ating head po para po sa Bazaar. Okay, so ngayon po, malapit na po ang anniversary natin. No? Excited ba kayo? Amen. Excited, yan. Sa anniversary po, magkakaroon po tayo ng t-shirt. Sino po gusto magkaroon tayo ng uniform? Para naman lang tayo praise na kami rin. So nag-usap na po ang worship team at sinabit ko na po kay Pastor Ed at pabor na po siya, kay God be all the glory. So ngayon po, bago po kayo umuwi, pupunta po kayo kay Ate Faye at saka kay Ate Jen. Magpapalista po kayo ng inyong size. So ano po ang size ni Kurt? Sasabihin na po. Ngayon, mula po ngayon, ano ngayon? June, July, August, September, October. Ay, September pa na ito. June, July, August, September. So almost 3 months po tayo. So makapag-iipon po kayo ng 250 to 300. Hindi po kasi namin alam talaga kasi nagka-canvas pa po ng t-shirt. So pag canvas po ng t-shirt, bibili na nila po ang sizes natin, tsaka naman po kami magpapaprint. Okay po? Kaya kailangan po namin malaman lahat ng sizes po ninyo sa biyaya ng Diyos para po maano po natin kung ilan po lahat ng t-shirt na ating po ipapaprint. Okay po ba? So maganda yun lahat tayo sa anniversary, lahat tayo pare-parehas t-shirt. And even kami po, kung ano yung t-shirt namin, yun po yung t-shirt nyo. Kung ano yung t-shirt nyo, yun din po yung t-shirt natin. So isa lang. Ngayon magkakaroon lang po kami ng iba. Sa likod po, may gano'n kami karagdagang tatak. Pero pag nag-picture tayo, lahat tayo yung isa. Kaya po nito, equip, full equip. Ito ba yung natatagpo natin sa 2 Timothy 3 verse 17. So ngayon, magpapray po kami, pinasa na po sa amin Pastor Ed at Pastor Lai, Lilia pala, na mamimili po ang worship team kung ano po yung ilalagay natin sa t-shirt. Ayan. So excited po kami. Ngayon, sa August 21. Anong date po? August? 21. Ano meron po sa August 21? Magkakaroon po tayo ng mini concert. So ngayon po, tinatrabaho na po namin, talaga naman po sa biyaya ng Diyos. Wala po kami ginawa, kundi mag-meeting, tapos namin mag-meeting, mag-uusap pa sa GC, walang katapusang uusapan, kasi alam niyo po, kailangan po natin itong trabahuin. Ngayon, ano po ito? Ito pong concert na ito, ay mini concert, dito po natin gaganapin sa August 21, alas 4 ng hapon. Ngayon, itong maganda. Sabi nga po, SJADCM present. A fundraising concert entitled Himig Papuri. So, sa next po, after po namin, pa-print na po namin sa lalong madaling panahon, asa, then bibigyan po namin kayo. Kasi tutulungan nyo po, syempre, lahat tayo kailangan gumawa, lahat tayo kailangan kumilos, kasi bakit? One body tayo. Tama po ba? So, yung body, tinan nyo po yung katawan ninyo. Pwede bang kumilos na yung kamay lang mag-isa kung hindi kasamang isip? Diba? Kasamang puso, kasamang paa. So, lahat po tayo kikilos. So, pulin po ang Diyos, ang ticket po natin ay nagkakahalaga ng mura lang, 100 pesos. Yeah. Bakit po natin ginagawa mga concert na ito? Saan pa ito mapupunta? Sa bulsa? Lipas? Aba, hirap po yun. Hindi nga po siya mahawak. At ako po, never din po ako mahawak. Kasi mga lingkod ng Diyos, mahirap na po mahawak. Pero, siya po yung
Lenny, kung narinig ni Ate Lenny na sinabi ni Pastor Ed, sabi niya, sige Pas, dahil sinabi mo yan, sasabihin mo rin. Kaya si Ate Lenny, sasagot din po ng 20 pieces. 20 diba? So magkano rin yun. At ngayon, bawat isa sa atin, halimbawa si Kuya Kurt, bibigyan natin si Kuya Kurt ng 3. Yan, bebenta niya yan. Pero okay lang po kahit magbalik kayo. Pero pag binalik mo po, yung bayad na. Yun po yung pananampalataya, no? O, magbabalik ako. Hindi babalik ko ang ticket? Hindi, yung bayad na. Diba? So, bawat isa po kayo. Lahat po tayo. Kung kami po ay tumatrabaho, kayo rin. Lahat po tayo. Amen? Kasi iisa po tayo. Okay. So, purihin po ang Diyos. So, mamaya po, pakiano lang po yung list po ng sizes nyo. Okay, small, medium, large. At alam niyo po, ang maganda pong nasuggest ay dry fit po tayo. Para mga sexy, at saka mga macho. Mga macho natin. So, dry fit, gagawin po at ipapapilit ko natin. Okay po ba? Huwag po kayong aalis na hindi po nakukuha ang inyong size. Kasi po, kailangan na po namin ma-monitor kung ilan na po ang i-order natin na t-shirt. Okay? Para yung sa susunod na Sunday, ihahabol na lang po. Maliwanag po ba? Sa sikat ng araw? Mamaya po, mabuhay mo ba? Tingin-tingin. Pagbalik po. Okay? So, as of now po, last week po, ang kinita ng bazaar ay nasa 2,000 ringgit. Yung unang-una, at yung sumunod po, naka 100. 150 kami. At yung sumunod, naka 1,000. Wow. Praise God. At ngayon, malaki rin po. So we expect the unexpected. Amen. So yun lang po ang ating mga patalastas for today. Sa susunod po, maasahan niyo po na ako po ay na-announce ulit sa mga updated po na ating mga announcement po. So okay, tinatawagan ko na po ang ating MC. Salamat po ng marami. God bless you. Tawagin na po natin si Pastor Ed para po sa closing prayer or benediction. Salamat po. Palakpakan po natin ang Finance Committee. Napakasipag. Kaya alam ko yung target goal na 150,000 up to December, ibibigay ni Lord. Ano? Yun. Okay. Dagdag ko po pagbabalita. Tuwing Wednesday, mayroon po tayong Bible study. Ang magtuturo po si Sister Lilia, ang aking may bahay. Alauna pa rin Wednesday. Okay. So, inaanyayahan pong tumayo ang kapulungan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga blessing o pagpapala na ibinibigay po ninyo sa mga negosyante na aming kapatiran. At kung mayroon man po kaming kapatid na naghahanap ng hanap buhay, nananalig ako, nananampalataya na kayo po ang Jehovah Jireh, ang God provider, nawa abutin po ninyo. At mayroon nga po kaming mga kapatiran na may karamdaman, katulad ni Ate Mel, si Ate Lenny, at ang aking may bahay. At kung mayroon pa pong iba, ako po ay nananalig sa iyo. At ngayon pa lang ay nagpupuri ako at nagpapasalamat na inyo na pong pinagaling ang nabanggit kong mga pangalan. Patuloy po akong dumadalangin. Lord, ang aming bansa talagang nakakatakot. Kaya nga ang ganda ng message ni Ate Lynn
na huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Diyos. Kaya yung mga natatakot ay walang Diyos. Kaya tayo ay nakakalaman. Kaya pero dinadalangin ko po dahil kayo bumaba dito sa lupa. 3 times kong sinabi nung ikaw ay nabuhay sa mga patay nang magpakita ka kay Tomas at sa mga apostolis, ang sabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. 3 times po ninyong binanggit. Hindi dala ni Jesus ang basuka o atomic bomb. Ang dala niya, sumain niyo mula ang kapayapaan. Kaya tayong mga mananampalataya, sumaatin ang kapayapaan. Fear not. Dahil tama ang sinabi ng aking baybahay, natatakutin ka ng Diablo. Diablo po ang mananakot. Kaya kung mayroon po tayong kapayapaan, peace of mind. Kaya sabi nga sa Isaiah chapter 9 verse 6, siya ang prinsipe ng kapayapaan, si Jesus. Kaya patuloy po akong lumalapit sa inyo. Dito rin po sa lugar ng Cavite, nananampalataya ako, nananalig na kayo po ang dakilang misyonero. Napakaliit pa po ng bilang namin. Sa ayon sa survey, almost 50 pa lang ang bilang namin. At marami pang nag-a-absent. Kaya nananampalataya ako, nananalig na kayo po ang magpapadala. At yung mga sinabi ng Finance Committee, nawa po ay magtagumpay po kami sa pangununan niyo. Ito po aking dalangin, ay ibinibigay ko ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. At hinihingi ko po ang iyong basbas, pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos at mukha sa inyo at paliwanagin, at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Najit pa natin, sakto. Grouping. Ano po muna uuwi? Yung women's po gagaling po kay Ate Len. Tapos yung mga youth po, uuwi, magagaling tayo.